Good evening sa inyong lahat and welcome po sa isa na namang episode ng The Flight Club Podcast. So kung mapapansin nyo, di ba, napakarami naming segments. At isa sa mga segments namin yung Gear Up, kung saan nag-unbox at nagre-review kami ng iba't ibang mga pilot equipment. Siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman natin na bilang mga piloto, hindi lang dapat meron tayong sound decision-making skills. Kailangan na na-ensure natin na laging nasa top shape ang mga aeroplano at meron tayong reliable na pilot equipment. So, kalimitan sa mga equipment na feature namin ay nanggagaling sa Harris Aviation Solutions. At kaya sa episode na ito, kasama natin ang Sales and Marketing Specialist ng Harris Aviation Solutions, si Captain John Reca Azul. Para samahan tayo sa isang kwentuhan. Kumbaga, syempre, ang Harris Aviation Solutions, kung isang aviation enthusiast, isang pilot trainee, malamang sa malamang narinig mo na ang Harris Aviation Solutions dahil isa ito sa mga pinaka-established na provider ng pilot equipment and also an established aircraft maintenance organization. Pero syempre, wala namang nag-uumpisa sa taas. Lahat naman ay may pinag-umpisahan at kaya yan ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon. Captain John Reca, paano ba nagsimula ang Harris Aviation Solutions and ano yung naging parang papel mo sa paglaki nitong business na ito? Yun, actually, the credit is to my boss, si Captain Harris Camposagrado, which you guys met already. So, si Cap Harris, nag-start yan before pandemic, actually, magpa-pandemic, nang nagbebenta lang siya ng mga headsets lang actually, sa condo niya, sa bahay niya. So, pipicturean niya yun, tapos po-post niya. And then, yun, may mga bumibili to supply the little demand of aviation. Kasi that time, hindi naman talaga ganun ka-crowded pa ang aviation. So, doon siya nag-start sa picture lang ng item. And then, nagkaroon ng Harris Aviation Solutions Philippines dahil sa kanya. So, after siguro mga a year na ganun yung ginagawa niya, nag-establish na siya talaga ng store to supply the growing demand of aviation. So, bukod doon, of course, he envisions as well yung mga aircraft parts and pilot supplies. So, sama-sama na siya sa isa. Kasi si boss, si Cap Harris, mechanic din yun eh. So, he knows the things na kulang or kaya alam niya kung ano yung mga in demand or mga fast-moving parts when it comes to aircraft parts and pilot supplies as well. So, doon nagsimula si Cap. And then, sa Pasig pa yun, nung una sa parang facility sa Pasig. And then we moved to Parañaque kasi andun halos lahat ng ano eh. Yung airport malapit. Aviators natin, yes. Mas malapit. Doon nag-start siya. So, Mas malapit sa industriya. Kasi imagine mo, nagpipicture ka lang ng headset tapos post mo, tapos may bibili. Then, to a point na, ganito na kami ngayon. So, wait lang. Kailan kayo nagkaroon ng physical store? Yung sa Pasig na physical store, it was way back 2020. Meron din sa Pasig. Oh. Hindi, before. Yun yung una. Daw. Yun yung akala una. ko kasi, sabi niya sa condo lang. Tapos nagtayo din pala sila sa Pasig. Yes. Nag-una muna sa condo and then after a year, lumipat ng parang facility sa Pasig na parang commercial facility na. Sobrang late lang naman. And then after noon, nilipat na ng Parañaque. Ang Parañaque nag-start ng 2021 na full dust talaga. So, nasa third floor pa kami nun. So, imagine mo, bitbit na. Wala pa ako nun eh. Yung third floor, kung nasan yung advance ngayon. Oo. So, nagpalit. Hindi naman nagpalit. Actually, nadagdagan. Hindi nagpalit. Kasi nadagdagan eh. Oo. And then yung Pasig branch, sir, currently operational pa rin naman ang Pasig branch natin. Hindi na, wala na. So, dito na kami ngayon. And then, I entered Harris Aviation 2022 ng December. So, hindi ko na naabutan yung taas eh. So, nakikwento lang nila sa akin na nasa taas talaga nagsimula. Parang medyo masikip kasi dun sa taas sa advance compared to Harris. So, yun. Dun siya nag-start. Ayun. Tawag dito. Sige, go. Go muna doon. Sige, go. Ikaw, Sir Reca, ano bang, paano ka napasok sa Harris? Sa Harris Aviation. So, si Cap kasi, in look siya for a sales and marketing na tao. Then, yun, nagsabi din naman ako sa kanya na papasok ako. Tapos, makapagsabi rin pala, Kap, kung nanonood ka. Joke lang. Kasi may story yung interview na yun eh. Kasi
saan ba ako galing nun? Galing ata ako basta galing ako sa malayo. Tapos ang interview ko kay Cap is 3:30 p.m. Dumating ako ng office, magpa-5. Oh. Napauwi na. Late na Pero eh. nag-message naman ako. Sabi ko, Kap, pasensya na, which is technically sobrang traffic talaga. And then before ko pala, may 3 nang na-interview na katulad din natin, piloto din pala. Piloto lahat. Oo. Yes, tapos may babae, may lalaki. Tapos Mm. ako na yung pang-apat. And then, sinabihan naman ako ni Cap na by tomorrow, mag-start na ako. And then, nakakatawa nun. Siyempre, bukas mag-start na ako. Di ko alam kung saan ako kumuha ng kapal na mukha. Nagsabi pa ako, sabi ko, Cap, pwede bang sa susunod na araw na lang? Ikaw na binigyan ng trabaho. Ikaw pa nagpa... Paano magsa-start? So, Ibig sabihin, hindi pa to operational nung nag-apply ka. Magsisimula yung... Hindi, operational na. Kumbaga, siya yung mag-start. Kumbaga, nyari ikaw doon, na-hire ka sa FI, bukas start ka na. Hanggang... parang gano'n eh. Kasi mag-render yung tao na pinalitan ko, which is si Captain okay. Evan. Piloto din naman yun. So, mag-ibang bansa kasi. So, nag-render agad ako the next day. So, yun, nagtuloy-tuloy naman. Napantal na. Pumayag din. 2 years. Ano taon na? 4 years na din, no? Mabait yan si Cap. Kap, kunin nyo na kami, baka pumayag din eh. Pwede na mag-start bukas. Kahit ngayon na. Sarado, buksan natin. Hindi. Bukas, mamaya nila malalaman sa dulo nito. Yan. Mamaya magkakaalaman. Mamaya So, magkakaalaman. by the way pala, everyone, masyado pala kaming natuwa at na-interview agad si Cap Trek. Hindi pala kami nakapagpakilala. So, thanks for tuning in to the Flight Club. By the way, I'm Cap Neil. And Cap JP. Cap Don. Si Cap John Reca na ang Cap John Reca. nagsasalita. Okay. Intro nasa gitna. Ganyan kami dito sa Flight Club. Tsaka hindi magkasundo-sundo kung sino mauna, sino susunod. Hanggang ngayon, 18 na to, no? 18 na, no? 18, episode 18. Hindi pa rin natin nakukuha. Hindi, may mga na-perfect naman tayo. Pero Wala kasing controller eh. Kaya ganyan. So, ayun nga, good to be back at ayun nga, no, nakakatuwang malaman yung kung saan nagmula yung Harris Aviation Solutions. Ayun, Cap Trek, sa gano'ng katagal, 2021, so 5 years? 4 Hindi, years? sabi niya Tama ba? before pandemic pa eh. Before pandemic pa. Hindi na connected si Cap Trek sa Harris Oo, Aviation 4 years na. 4 years na din. 4 years na, no? Ano yung sa tingin mong naging parang masasabi mo favorite na part mo nung dito sa role mo sa Harris Aviation Solutions? Actually, siguro doon ako sa part na very generous yung boss ko when it comes to everything. Pagka aalis ako, pagka may kailangan ako, malalapitan talaga at malalapitan si Kape. And of course, his brain is very good kasi matalino talaga si Kape when it comes to, sharp si Kape when it comes to flying and when it comes to aircraft parts and supplies. So, sa kanya talaga ako natuto. And ang pinaka masaya na nararamdaman ko is yung non-stop na learning. Kasi nandun ako sa part na nasa aviation side ako, parang nasa flying side ako. Tapos ngayon, nung napunta ako dito, syempre nagbebenta kami ng parts. Kailangan naman magbenta ako nang hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko. So I have to learn. So, napapa-research ka din. Nung una alam mo na o tinuturuan ka lang niya? Nung una, si Cap, actually yung knowledge ko, 60-40. 60 is on my own, tapos 40% galing kay Cap. Kasi madalas talaga nagtatanong ako sa kanya when it comes to that. Saka at least yung 40%, diba, binigay na sa'yo, hindi mo na hinanap pa, diba? At least alam mo, coming from the Cap na nga, tapos experienceado pa, diba? Kahit ako, kukunin ko yun, yung every knowledge na makukuha ko, diba? Kasi sa amin, marami ding binibenta. For example, sa batteries, there's 12 volts, 24 volts, sa different brands. So, tinatanong ko yung kay Cap. Tapos minsan, pag wala si Cap, of course, I have to do my own research. Alam naman magbitaw ako ng salita sa operator nang hindi ko alam. Crucial yung mga binibili niya. Yung basta-basta na, diba? So, yun yung magandang feeling sa akin is continuous yung learning. So, anytime na kumalog yung aeroplano, kahit pa paano, siguro may alam ako. Kung saan nagaling. Order ka agad, no? Oo, may mga ganong scenario. Hindi, tsaka yun yung magandang side. Kasi, di ba, before ka pumasok dyan,
piloto ka. Ano bang background mo sa college? Aviation side Diyan, ba? magkakasama tayo sa PATS. Oo, Pats. so aviation Marine related din, transportation. di ba? Yes. Ngayon, natuto ka ng sa mga eroplano. Then ngayon, merong nag-guide sa'yo. Business side ng aviation, di ba? Ang ganda. Business side ng aviation. Mm. Actually, napakaganda ng business side ng aviation. Marami kang matutunan. Especially if you're dealing with... Kasi ako din naman nagmamanage ng papel namin eh. So, I have to deal with CAAP, I have to deal with CAB. So, there are several scenarios. And hindi lang local eh. Kasi hanggang international, nakakarating yung Yung pyesa nyo. Oo. Yes. So, I have to talk to them in different ways. So, may use. ang tanong ko, yung Harris Aviation ba? Ano ba yung kabuuan nung pagbaga yung negosyo? Ano ba yung service na pinoprovide nyo? Ano ba yung mga supply na binibigay nyo? Ano ba yung... Hindi. Kumbaga, mas dali na lang, anong pinagkaiba? Kasi dalawa yung, di ba, Harris tsaka yung Advanced Aviation Services. Ano ba difference ni Harris? Parehas ba yan? Anong difference niyan? Ang Harris Aviation Solutions Philippines, sila yung provider ng aircraft parts, supplies, and consumables. So for example, si Sir Don, may sarili siyang aeroplano, bumili siya ng transponder, papalitan niya na yung transponder niya, kaya magpapalit na siya ng ELT, gano'n. So si Harris ang magsusupply, si Advanced Aviation naman, ang service provider. So si Advanced ang nagte-test, si Advanced ang nag-i-install. So yun talaga yung vision nila. Someone, to buy, may bibili, si Harris ang bibili, si Harris ang magsusupply, and then si Advanced ang magkakabit, siya din ang magte-test. So okay. For everything. One-stop shop nga. Okay. Kumbaga sa Petron, nag-supply ka na ng gasolina, tapos meron din gawaan doon sa may gilid. Yes. Parang ganun. Parang ganun. Ayos din. Pero yung Advance, kailan to parang kailan ba siya nagsimula? I mean, habang ba dumatakbo yung Harris, parang may kahit papaano, ano ba siya? Paano ba nangyari? Ang Advanced Aviation, nag-start yan nung, actually, bago pa ako dumating, meron ng tao sa taas. May movement na. Pero nung dumating ako, pinasa kasi sa akin ni Cap yung responsibility ng Advance. So, ako yung nag-process ng mga papers. Shoutout kay Sir Gian Zabala, siya yung kasama ko mag-process ng papers. Ayun. Of course, yung quality engineer namin. si engineer. Si engineer, ninamita natin. Yes. So kaming tatlo yung nagpa-process ng papers niyan up until makuha namin yung AMO. So nag-start ang Advance actually this year lang, mga bandang February, March, na nakuha namin yung approval namin from CAAP. So it was a 2-year wait. Tagal nun bago ma-up yung papel ng Advance. Ganun katagal magproseso ng documents? May scenario na matagal talaga kasi for example, may mga questions di ba? Okay, questioning pa to. Hindi kasi magandang pag-usapan kasi kunyari mga mekaniko dyan, di ba? Alam mo na, kunyari, alam mong magaling na mekaniko, gustong magtayo din ng AMO. Di ba? Pwede din silang malaman magninegosyo ka. So, AMO ka, syempre hindi ka pwedeng gumalaw niyan, di ba? Pag wala kang documents. So, actually, mahirap siya kasi dito, sobrang daming paperwork. And at the same time, malaki din yung isa-shell out mo na pera eh. Kasi you have to buy the equipments. And ang equipments, hindi yan, pag nabili mo na, yan na yun. Kinakalibrate yan yearly. So, saan ang calibration? Sa US. So, you have to send it back to the US pa. So, the shipping cost and everything. Medyo malaki din ang isa-shell out. Pero at the same time, very fulfilling pag nakuha mo na yung certificate. Hindi, ang inaalala ko, di 2 years parang may tao kayo, yan sila engineer. So, nag-iintay ng papeles, 2 years, no? Yes. Ang hirap din pala. Si engineer kasi pumasok yan this year lang din sa bandang January. So, laking tulong sa akin kasi siya yung magaling sa ganyan sa paperwork, lalo na sa CAAP, dealing with CAAP. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng kulitin yung CAAP kasi they have their own process as well. So, hindi pwedeng tira ka lang ng tira. So, si engineer yung nagmamanage ng ganyung side. So, sa Advance, anong mga ginagawa niyong mga dyan? Service, repairs, Ayun yung maganda pag-usapan kasi si Advanced Aviation, for the safety of the aircraft, may tinatawag tayong airworthiness, di ba? Yes. Ang airworthiness, yearly yan. So, ngayon, bago ka magpa-airworthiness, there are several requirements such as what we call PTE. So, there's pitot-static, transponder, and ELT test.
So, tinitest yan. Yung pitot-static every 2 years. Pero sinasabay na nila minsan. Yung transponder tsaka ELT every year. So, bago ka magkaroon ng airworthiness, kailangan pasado yung aeroplano mo dun sa tatlong yun. Now, yun yung ginagawa ni Advance. So, sino nagtetest nun? Sila doon? Or Yun, ano ba? Sila Sir Rob, yan. Avionics. Okay. Pupunta Pupuntahan sila namin sa aeroplano. For example, nasa Plaridel yung aeroplano, sa Batangas. Kayo magtetest. Namin yun. Yan. Tapos test nila. Yung pitot-static kasi, tinitingnan yung integrity ng altimeter mo saka airspeed. Kung tama ba yung reading. Yes. Tapos yung transponder, tinitest kung gumagana ba. And of course, yung ELT, which is napakaigpit ng kahap ngayon when it comes to ELT. ELT. Kasi Dami kasi nawawala. So, yun nga. And a Saka question. weight and balance, di ba? Weight and balance, upcoming na yun. Ganun service na. Ayun, upcoming. Teka, may So, nagbigay ngayon, ng kayo star sa nagsa-certify. May bigay ng Yes, star kami sa nag- atin, si Sir Rani Okay. Bernales. Ang alin? Sorry, Don. May nagbigay ng stars. Wow, Cap thank you, Rani. thank you. Thank you, Kaprani. thank you. Rani Bernales, thank you, Sir Rani. Thank you, sir. Ayan. Dapat mo ba si So, Sir yung pa- Rani? Dapat mo sa leading edge? Hindi, si Sir Parang, Rani. parang hindi, sir. Ako, inabot ko ba? Ako, inabot ko. Oo, syempre. Nakasabay tayo. Abot Ano yung talaga. tatanong mo, Japes? Hindi, Abot! I mean, Ilang taon tayo sa leading edge eh. Di abutan. hanggang ngayon nga ata eh. Hindi, joke lang. So ngayon, ako yung may aeroplano, di ba? So tawagan ko kayo. Kasi may problema or kailangan ko maintenance, di ba? Kasi requirement ni ka-app. So kayo yung mga authorized, kumbaga. Yes. Then, Kasi pag... Malaw lang. ayun. Then, once na na-check nyo na, kayo rin nagsa-certify, yun na yung pinapasa ng mga owners dun sa ka-app din. Yes, correct. Okay. Especially ngayon sa ELT, sobrang nagigpit sila kasi there are several accidents before na parang instances na hindi gumana yung ELT. So ngayon sinecheck talaga nila the batteries and everything. And ako, thankfully, our guys are really good tsaka experienced na. So magagaling talaga sila when it comes to to testing. So specialty talaga nila yun. Ayun, natututo din ako dun. Malay ko ba sa ELT noong una, alam ko lang pumuputok yan pagka nagka-aksidente, di ba? Oo, yan eh. ELT. Maganda pala, makasama kami sa niyan. Baka nag-service kayo. Oo, pwede. Bakit na pwede yan. Kasi may mga din sa page, may mga nanonood din mga maintenance din, So, AMT, ganyan. Para nakikita rin nila, di ba? Kasi Talagang, yung iba, hindi... Ewan ko kung alam ng lahat ng nasa aviation or mga piloto na hindi lahat ng mekaniko pwedeng gawin yung, kunyari, pitot-static testing. Hindi naman lahat ng mekaniko pwede niyan, di ba? So, specialization din yan. parang ano rin yan, rating din, ano? Parang, Hindi ba sa mekaniko ka, pwede kang gumawa niyan? Yung alam nyo ba, for example, sa amin, sa AMO, hindi pwedeng basta gumalaw si Sir Rob, yung nakakita nyo. Hindi siya pwedeng gumalaw basta-basta ng aeroplano nang wala siyang, for example, yung equipment na to, ito yung pang pitot-static, which is yung far field. Kailangan may training siya ng equipment na yan bago siya gumalaw. So, hindi talaga siya parang basta-basta na, na kuha lang ng kuha, tira lang ng tira. So, may procedures nakita na sa siguro. YouTube. Ganyan, nakita sa YouTube. Pero habang ginagawa mo, YouTube lang, no? Pero alam ko, merong mga na pwede mong gawin eh. Parang merong certain na mga bagay. Kunyari, maintenance. Pwede mong gawin sa sarili mo. Kunyari, ikaw may-ari. Parang ganun, di ba? Pwede yun, di ba? Oo, ginagawa naman yun. Harris may boss as his own aircraft. And minsan, syempre, naka-private na yung aircraft. So, medyo less yung restrictions. So, may mga times na kami yung nag-aayos or ako minsan, gano'n. So, may mga scenarios din na gano'n. Pero, mga mahirap preventive maintenance. Kaya believe din ako sa mga maintenance natin, naggagaling din. Oo naman. Kung wala sila, syempre, hindi tayo safe, di ba? Baka. Kaya yun nga, kaya gusto kong banggitin kasi baka may mga mekaniko dyan na interesado sa ganun, pitot-static. Ano ba yung mga gagawa nyo? Weight and balance? Pitot-static, transponder, ELT test. Tapos nagre-reprogram na rin kami ng ELT. So, yan, good thing yan para malaman din ng lahat. May mga ELT kasi na usable pa. So, ngayon, ang gagawin, papalitan lang yung battery. Kasi pag ililipat mo siya sa kabilang aircraft, i-reprogram mo yung RPC nun sa kabila. So, nagaganon na kami. Di ba? Medyo tipid kayo operator. So, weight and balance coming this January, hopefully.
Propellers, ganyan, di ba? May mga ganon. Propeller balancing. Tsaka Maganda- parang Wait lang. nagpapa-OJT kayo, di ba? Ano ba? Yes, recently meron din kami. Magandang opportunity siya actually for those sa mga nanonood, di ba? Na alamin nyo kung ano yung trabaho nyo in the end of the day. Kasi ito, mga pitot-static transponder ELT, tumitira niyan avionics talaga. So, mga ganun. Tapos aeronautical engineer for weight Kung and balance. AMT, pwede ba yun? Pwede ba sila kunyari AMT, gusto nila sa pitot-static, pwede rin ba yun? Parang alam ko hindi eh. Hindi pwede. Parang ang alam ko si avionics lang talaga. If I'm correct me if I'm wrong Pero yun, kay AMT kasi madalas kay airframe talagang Airframe power plant. Madalas actually. Oo. Ayan, teka lang, break muna si Sydney. Ako, lagi nanonood yan si Sydney. Good evening mga kap. Hello, Sydney. Ayan. Gumaganda, nakita ko IG niyan, gumaganda ng katawan niya ni Sydney. Sumabay plug mo yung pacer natin. Oo, Sumabay ayun, yan sa pacer gumawa nga pero pala. mas more on buhat ata si Sydney. Oo nga. De, tapos is tama naman, no? So, shoutout nga pala, no, kay Sydney. Ayan. Good job, Kap. Kwento mo kasi meron tayong pacer challenge na tumakbo siya ng 90 days. So, sa community, gumagawa kami ng community kasi... Hindi. Tumakbo ng 90 days, hindi tumakbo ng 90. Mamaya isipin, tumakbo si tumakbo Sydney yung ng 90 days. Ang hirap nun. Tumakbo yung challenge ng 90 days na dapat everyday minimum ka ng 10K steps. So, nagpayata naman, no? Kasi may goal din tayo dito sa community nga na hindi lang dapat matalino, dapat din, healthy ka rin, di ba? So, Baliwala yung Sabi ni di ba, gaya na sabi ni JP sa Buhay Liparan, di ba? Ano yan? Ano yan? Ano kaya sabi mo, Jeff, sa Buhay Liparan? Nalimutan ko na yung linya ko eh. pinaalala niya, pero hindi niya rin naalala. Hindi ko na wala. Yung hindi lang dapat batak lumipad, kailangan parang physically, parang hindi, basta nagra-rhyme yung sinabi mo, pero nalimutan mo ba? Sige, ganito, research mo muna. Hindi, ganda, panoorin niyo yung episode ng Buhay Liparan. Yan, panoorin nyo. Liparan, no? Para malaman niyo kung ano yung sinabi ko. Tapos may pa-premyo tayo, Care of Harris Aviation. De joke lang. No. Hindi, mabalik tayo sa role ni Cap Harris, di ba? As a Sales and Marketing Associate sa Kap Reka Harris yan. Aviation. Kap Harris si ni Cap Reka, mali. Puro Harris na sa isip ko. Ayun. Ano ba, sir, yung mga napapansin mong mga fast-moving na mga pilot equipment? Siyempre, dyan yung mga Yan. pero may mga nag-emerge ba based on sa trends na parang napapansin mo nagiging fast-moving as of late bukod dito sa mga common items? Sa mga ba to? Estudyante or sa mga Estudyante. current Oo, estudyante naman. piloto? Hindi kasi ako to be honest, hindi ko alam yung mga bars na yan eh. Diba? Hindi, seryoso kasi first gen ako eh. Sabi, gusto ko pang kunin nun, mas marami, mas magaling yata yun. So, gusto ko pang maglagay ng 4, hindi pala ganun yun. Ina-earn pala yun. Oo, buti nagtanong ako, buti Sana nag-research star ako. binili mo, Jeep Star. Hindi ko talaga alam. General pag may star ba. Hindi ko talaga alam. Grabe ko, ano ba yan? Ganyan. Sabi ko, mas apat yata, mas pogi, di ba? Yung pala, iba pala yun. May meaning pala, no? So, yan. Sa fast moving actually sa ngayon, normal naman kung na kinukuha talaga ng students or the plotters, the flight computers, the basics of ground school, tapos mapa. Hindi ang pinaka fast moving talaga na hindi nawawala ng sales is yung logbook. Headset. Logbook. Laging may, kahit sabihin mo airliners, nauubusan din yan ng logbook. Oo naman, lalo na sila kasi 'di ba? Lag sila ng lag. Tapos pag nagkamali ka, di ba pwedeng Google Sheet na lang? High-tech na tayo ngayon eh. Alam ko nga pwede electronic pero maganda pa rin ata nakasulat no? Parang backup. Yes. Actually, nung time hard copy. Nung time natin sa Lea, parang hindi naman tayo ganun ka nare-require mag-logbook before eh. Kasi flight alam ko hindi certificate siya, hindi siya requirement yung logbook. Before. Pero ngayon kasi requirement na siya sa lahat eh. Ni-require ba yun? Yes, fast moving na siya. May nabasa kasi ako na hindi siya requirement. Ang kailangan mo lang, basta mag-log. Hindi kailangan na meron kang physical na logbook na Kasi yung logbook mo, papadala mo yun sa flying school mo kasi sila magsa-certify nun. So sa Pero atin sa level 4, si Cap Filata eh. Oo. Cap
feel. Ngayon, so logbook, parang naalala ko kneeboard, 'di ba? Isa 'yan sa mga Kneeboard. kasi Fast nandiyan moving. ang checklist eh, 'di ba? Yes. Mm. Iba bang fast maps? Of course, maps. Yun, kailangan yun. At saka nagulat ako, marami palang iba-ibang klase ng kneeboard, no? I mean, Oo. pwedeng may trifold, bifold, 'di ba? Bifold, may pwede Oo. Meron pang reversible, meron pang iPad, meron pang Ay, Ano naman yung reversible? There, may mga reversible kasi na Sumitalikod needed. sa'yo. Ganun. Yung sa Flyboys, yun, reversible yung kneeboard na yun. Parang, pwede mong gamitin baliktaran eh. Sa kabila, kabit mo yung iPad, sa kabila, ikabit mo yung checklist. Talaga, okay. Mm. Okay, gets. Oo nga naman, kasi instead na marami kang kukunin, at least tama nga naman, nandito yung iPad mo, kunyari, nalobat ka, pero kailangan mo ng quick access nung, 'di ba? Checklist. Meron kang checklist mo, pwede nga, so okay din nga yung nun. Tsaka marami kami mga ginawang content featuring yung mga items na meron sa Harris Aviation Solutions. Pipin namin sa comments para ma-revisit nyo rin. Yes, sir, of course. Actually, ngayon, may mga upcoming contents din naman tayo kasi syempre, may sariling aeroplano din naman yung boss ko. So, what we do is, pag may bagong item, dadali ko dun sa aeroplano, i-review ko Test. kung paano siya gamitin. Yung mga gantong relo, yung mga headsets. So, yun yung mga madalas na ginagawa namin para mapakita din sa tao, sa mga aspiring pilots, sa pilots of course, na meron ganito. Kasi kahit naman ako nung pagpasok ko ng Harris, shit, may ganito pala. May pattern visualizer, may holding visualizer, may mga cheat code pala na pwedeng gamitin. Kasi nung nag-flying ako, nung nag-start ako, di ko nga alam kung ano yung platter tsaka flight computer. Malay ko ba kasi gagamitin yun. So, there are a lot of things na pwedeng Ibig sabihin, kumbaga, meron pa mga accessories na hindi mo na kailangan pahirapan ng buhay mo. Di naman natin ibig sabihin na huwag ka na mag-aral ng basics, di ba? Right. Diba? Mga aid. So, di ba? Yung mga aid naman, ngayon naman, acceptable na naman na nagka-calculator ka. Sabihin mo nga, 3,300 something times mo ng ganyan, hindi naman niya magpapapel. Makakakalyo ka na ngayon kasi nga, di ba? Pero dapat alam mo yung concept kung bakit yun, paano naging ganun, di ba? May manual pa din naman, kumbaga. Oo. So yan, bukod pa, okay, sige sir. Marami talaga sir sa office na actually kahit sino naman napunta na, lalo na yung mga first gen, pagpasok dun sa loob ng Harris, ay may ganito pala, may ganito pala. Tapos syempre, first question, magtatanong, para saan yan, para sa ganito. So, imagine mo kung ako na walang alam, paano ko sasagutin yun? Tsaka ang ganda dun sa Harris kung ano-ano nga makikita mo kasi. Parang, di ba minsan, kunyari, punta ka hardware. Or sa mga true value, ganon. Pag pumasok ka dami doon, mo nakikita. titingin ka doon, parang di mo inisip na kailangan mo. Pag nakita mo doon, kailangan mo bigla. Kailangan mo bigla. Nagiging kailangan mo bigla eh. Kunyari, Nabuhay ka naman ng wala, pero pag kailangan ko to. Kunyari, keychain na umiilaw, mga ganon. Kung nag-edit ka ng mga footages ng reel natin for Harris Aviation, nakita ko ba, may mga gulong ba ng aeroplano dito? Diba? Baka kailangan mo. Baka kailangan mo ng gulong. Oo, meron din. Oo. Kompleto tayo doon, actually. Pag naplatang ka, hindi. Anyway, ayun nga, bukod pa sa headsets, 'di ba? Anong mga brand ba? Kasi ang hirap niyan eh. Kunyari naghalap ako before nung sa Bose. 'Di ba? Wala naman eh. Pag pumunta ka sa Bose sa Mega Mall, hindi naman nila hanapin mo ba yung, 'di ba? A3 ano ba 'yun? A30, mga bossing. A30, 'di ba? Malulupit. Wala naman dun eh. So ano ba yung mga ano ba mga brands sa kine-carry mo? Yes. Sa headsets kasi, there are two types. There's passive and active. So yung active, yun yung mga mahal. Na the more na nag-iingay, the more na sinusuffice niya yung ingay. So may gano'n. Yun yung mga mahal na. Kasi yung technology niya, mahal na. Yung second is yung passive, which is yun yung mga medyo ito lang, may gano'n lang. May nakaharang lang gano'n. Passive noise reduction lang. So hindi siya maganda. Sa ear cups lang. So, dahil sa passive naman talaga eh. So, maganda din naman siya. Yung ANR is an absolute extra lang talaga. Extra. Tsaka, nung umpisa ako, passive din ako pag tinatanong ako ng FA. Hindi ako active eh. Kasi, passive ka lang eh. Alam mo ba? Yes, sir. Passive lang ako. Pagbaguan, passive lang.
Ako na, Ikaw, standby. Standby. Yun. So, yun nga yung passive, no? passive. So, Mm-mm. kine-carry namin actually all brands, but we are the authorized dealer of Core Headsets Ltd. So, galing siyang US. So, kami nagre-repair sa Advanced Aviation. Sila yung authorized service center in Southeast Asia. Ano to? Core? Core ba? Core? Core. Yes, Core. Core. O core. Core ba? Ano ba siya? Core? Core. Core. Oo. Okay, core. Sorry. At least, di ba? At Hindi least na nagtatanong. at least, may natuto sa pagkakamali mo. Oo. Hindi na sila Oo, di ba? magkakamali. Sigurado ko. Ayan, gusto ko yan yung headset core. O, di at least natuto na sila core. Core pala. Okay, core. Ano So, ba, yung sir, core, Sir may- Reka, di ba? O sabi ni Yes, Captain sorry, Ma, sorry, sabi go ni ahead, Captain go Ma, ahead, sir. overtime si CEO O'Neil. Siyempre naman. Boss natin yan. Boss Neil. Kita Para mo naman. magpa-panel interview eh. Oh. Kita mo naman, inutos pa niya sa gwardiya, gawin mo ang webcam yung CCTV. Ang lupit mo. Ang lupit mo, boss. Yes, Sir Reka, di ba yung Core KA1, ito yung parang naging part ng standard pilot training kits natin na available from Harris Aviation. At ito yung Core KA1, yung headset na included dun, Cap Reka, di ba? Yes. Minamarket talaga namin si Core kasi, of course, alam naman natin lahat na there's DC. DC is matagal ng number one. Kumbaga, sabihin na natin, ano yan, Nike yan eh. Di ba? Nike Yes. yan. Oo. But then there are also alternative brands na may Adidas din eh. So yun si Core. So si Core kasi is actually di siya in the middle eh. Nasa affordable price siya pero premium yung quality ng Core. So level siya sa DC actually. Oo. At some point, sa akin ha, my opinion, somehow medyo better siya sa microphone eh. Parang ano ko yan eh, parang ang analogy dyan, si DC si Tesla, si BYD si si Core. Oh, parang gano'n, di ba? Parang gano'n. Pero yung presyo ng Core, almost half. So, doon, yun yung nagustuhan ng students. Kasi, nung inintroduce ko yung Core sa Philippines, nung inintroduce ng Harris yung Core, they have sold more than 200 units already. So, talaga? Grabe. So, doon mo lang malalaman na ang daming piloto. Yung 190 doon after natin nag-post. Yung 190. Si Core kasi, yun yung ina-advertise talaga namin. Kasi, of course, DC, you have to send it back to the US for the warranty or Singapore. Bose, same. Other brands, same. Si Core, pagka nasira, nasa taas lang yung repair center. Pero by far, in a year na binibenta namin si Core, walang bumalik sa amin na sira. So it only means na maayos. Sir Reka, may nagtatanong. Sabi, ano po pinagkaiba ng headphones sa eroplano sa yung sa ginagamit sa cellphone daw? Actually, a good question din yun. Kasi bakit daw hindi pwede gamitin yung... Kasi may mga parents na pupunta sa office, sa store. Bakit ang mahal naman yan? Bakit hindi pwede gamitin yung AirPods o kaya yung to answer that question is magkaiba talaga sila ng technology. Kasi ang ginagamit natin sa taas is high frequency. Diba? So, hindi naman pwede, di uubra yung AirPods doon, hindi din uubra yung mga Jabra doon. Diba? So, ibang technology ng headphones ng pampiloto sa headphones. Tsaka yung saksakan, di ba? Yes, yung plug. Aux cord yung sa phone. Parang yung mga amplifier. Ganun. Sa plug ng pang-aviation, general aviation. Ay, alam mo, gusto ko rin mag-create tayo ng content. Kaya ba natin i-convert yung aux to, ano bang gamit nung sa jack natin? 3? Hindi 3 point. Yung tatanong ko susunod eh. May converter binibenta namin. Pag gusto mo. Di ba from aux gagawin mong ganon? Try natin. Kunyari ito. Ayan. Pwede. Gawin natin yung Gawin natin ngayon yung tanong niya. Suot tayo ng headset na normal, di ba? Tapos suot tayo ng normal na, tapos switch tayo. Di ba? Kunyari, gamit mo na ako first 15 minutes. Then compare natin kung bakit natin kailangan ng, di ba? Ng proper headset. Meron sila Sir Reka na tester, di ba? May converter tayo nun if may gusto mag-simulator, tapos gusto nila naka-DC lang talaga. Pwede, may converter naman. Ngayon. Actually, so, makikita nila yung difference on the spot. Yung tunog ng pang-aeroplano na headset, hindi ganun kaganda eh. Kesa sa mga... Hindi, tsaka yung plug kasi ng pang-aeroplano, hindi mo masasaksak talaga sa computer yun. Pero hindi siya ganun kaganda, pero sa sobrang parang basic niya, maririnig mo talaga yung mga salita. Parang ganun, parang strip down yung tunog, di ba? Parang ganun yung aviation headset.
Naririnig Yeah, saka tulad nito, malinaw. very static sa taas ha. So, yun yung hindi kaya ng mga normal na headsets. Sa baba. Yung mga static noises na ika-cancel out niya ng gano'n. Diba? Kasi ang lakas ng tunog ng makina. Oo, lakas. Sobra. Hindi biro yung tunog nun. Wala kang headset, mabibingi ka nun. Pero dati, Bibingin di ba, ka, may banana. hirap nga din. Talagang hindi mo nga marinig. Pero dati, gumagamit kasi yung mic, di ba? Nung wala Ay, pa banana mga mic? headset. Oo. Mga lumang panahon. Mga nung araw. Inabot mo yun. Nabot ko yun, inesting ko lang. Oo nga. Hindi, I mean, inabot mo yun, di ba, nag-maintenance ka? Hindi ba, siyempre, tinuturo yan, yung mga history. Wala namang ganun. Sinabi lang. Gumagana naman yun sa atin, ah. Yung may di ba may speakers doon sa taas tsaka may handheld na microphone. Ay, hindi ko na alam ko yung speakers, pero yung handle, hindi ko nakita yung microphone. Nasa baba. Oh. It's called Hindi ko banana napansin. mic. Hindi ko napansin. Parang corneto. Corneto. Hindi ko napansin. Nakalit yun eh. Oo. Hindi ko napansin. Oh, Banana mic. sabi, Ayan. dating naka-t-shirt, naka-long sleeves na ngayon, sabi. Ay, iba naman talaga. Pasensya na ito, no? Galing sa work. Pero yun, thanks for tuning in sa The Flight Club. So yun, sige. go doon. Ikaw, wala akong tanong. Wala nga eh. Sumaw lang ako eh. So, Yun, ako, invite ko kayo guys to come over sa office to see the operations, pati yung dun sa taas. If may time si The Flight Club, why not? Diba? Papakilala ko din kayo dun sa mga batikang mga maintenance natin sa labas. So, there are several guys na talaga magagaling. Yan. So yun, doon pa lang sa doon pa nga sa Advanced Avionics, pwede tayong gumawa doon ng content, di ba? Create tayo ng test para makita nila, di ba? Kung paano nagte-test ng... Nakita ko kasi last time, di ba, na story natin, doon kayo nagte-test ng pitot static, di ba? and sige. Tulit pala guys, para i-plug ko na din si Advance. Kasi si Advance, sa hindi alam ng nakakarami, si Advance ang aviation, ang number 1 repair center ng aviation headset sa Pinas. So, halos lahat ng aviation headset. DC. Yes, Kadamihan DC, Telex. diba? Yes, lahat ng headset repairs kaya ni Advance Aviation. O nga, may paparepair nga ako eh, na yung DC ko eh. Kasi di ba pinakita ko sa'yo yung plug, parang na siya, na bubuog. Para sa'yo, sir, 50% on. Yan. 50% on. On. Dagdag pa. O sabi ni Sir Teng, wash out my idol captains. Especially Cap Jan Reca Azul and my compadres. Yun. Ninong ni Zoe yan, si Kumpapi. Kung tawagan namin yan, Kumpapi. Si Teng nagturo sa amin mag cross country. Akala ko maging loyal eh. Okay. Si Sir Teng din yung nagturo sa akin. Ay, grabe. Sharp yan. I-answer natin. So, total... De. Wag na. May tanong pa ako. Mga few more questions pa tayo bago tayo mag-wrap up. Sige, go, James. Na-excite kasi ako. Ang dami yung tatanong headset eh. Yun nga eh. Pero yun nga, sa headset, di ba, meron na tayong Core. Natuto na ako Core, DC, Bose meron din ba? Yes, Bose meron din. Ano pa ba mga brands na meron ka? Actually, ang dami, magugulit ka sa dami ng brands ng headset. But then we mainly sale Core, DC, Bose. There's Pilot USA, yung kulay pink. Kami nag-post na yung mga nakapink dito sa Pinas. Pilot USA. Pilot USA. There's Flightcom Denali. There's Lightspeed. Of course, si Lightspeed. Lightspeed. Medyo familiar nga si Lightspeed. Si Lightspeed is, ang dami na ding may gusto. There's Lightspeed, there's ASA, there's Faro. So, yun. Si Faro. Si FARO, no? May tanong ako, bakit dati, nung bumibili ako nung PPL ako, sabi nila, pagka magkaiba daw yung headset mo, parang hindi daw compatible. Totoo ba yun? O ano? Magkaiba yung alin? Kaya DC yung akin, tapos yung kabila, Faro. Minsan daw nagkakaroon ng parang disconnect. Parang di na nagkakarinigan. Totoo ba yun? Hindi naman, sir. Isa lang kasi ang plug. Hindi man isa ang plug. Hindi adaanan niya, Yes, isa lang yan. So, dapat magko-connect talaga. It's either... DC yung binili ko kasi sabi nila dapat yung lining. Yun lang naman. Naman, passive components naman itong mga tuloy na yun. Wala, baka lang yung budol lang yun. Buti, dito sa Harris, di sila mabubudol, di ba?
Yes. Kasi Tsaka yung nagbebenta, alam. Oo. Pwede Oo. testing yun, mga fun. Diba? May testing Kaya tayo yung doon. mga content dati, yung mga shoot dati, talaga si Sir Reka yung nagdi-discuss di ba? Nag-a-assist. So, Reka, in line with that, yun nga yung connection sa tanong din nito, nung PPL siya, bumili siya. So, I'm sure marami kang na-encounter na ganito, na, gaya mo sabi mo kanina, may mga papasok na ngayon lang makikita yung mga pilot equipment, may ganito pala, may ganito pala. At the same time, I'm sure marami din na ganito pala presyo nito. Syempre, hindi biro ang di ba, ang pilot training, pati yung pag-invest sa pilot equipment. Ngayon, sir, bilang sales and marketing specialist na kalimitan nag-a-assist sa mga nag-i-inquire, di ba, ng mga ganito, paano mo sila nabibigyan ng advice on, siguro, first, ano muna yung ipaprioritize na bilhin? Or, yun, how do you handle yung mga ganong situations ba? Na gulong. Ako, advice ko sa kanila, shades muna. May mo na kayo shades. Parang, wala Forma muna. Mahal din yung shades, na If you aviation, cannot ano, if you cannot perform, Just the form. Hindi, ano lang yan. Sa question ni Sir Neil, siguro ako, ang pinaka-first advice ko is, you guys buy the headset first. Kasi yung headset kasi, ano mo yan companion mo yan, hanggang dulo na yan Plus, there are several schools na nagpapahiram ng headset. Meron din naman na hindi. Of course, for your own hygiene, tsaka mali mo, ginagamit din ng iba yung ibang headset dun sa hygiene na lang diba? Diba? So, Siyempre, pinapawisan yan diba? Lahat tayo pinapawisan. Mayroon bang hindi pinapawisan? Diba? When we're on the ground. Yung iba, seryoso Sobrang init. Meron nga si Neil Meron nga si Oo. Neil, 6 a.m. pa lang, tinanong kung landed na. Sobrang pawis, tinanong, Sir, nakalakalan mo lang? Sabi. Lilipad pa lang ako Sir, nakaland ka na. Hindi, lilipad pa lang, sir. Pawis na pawis ko, sir. Kala ko nakaland ka na. Yeah, the good thing with Harris is kasi may mga parents din naman na kasama yung anak bibili. Nagtatanong bakit ang mahal. Gaya ng sinabi ni Sir Neil, pricey talaga yung iba. Well, of course, ang lagi ko naman sinasagot is that you have different choices sa Harris. From very local point or pinaka-starting point up until the premium one. Meron kang option. So, depende talaga sa buyer kung paano yung gusto mo. Pare-pareho lang din naman function yan. May mga extra mile lang talaga na binibigay yung mga A&R, mga Bose, Lightspeed. So, yun yung kagandahan. Variety yung choices sa Harris. Kahit sa keyboard, sa logbook, may mura, may mahal. Depende sa'yo. Diba? Ano pa ba? Importante rin. Ito pa. Hindi, isa pa hindi natin na-discuss. May nakakalimutan tayo. Flight bag. Diba? Bago ka pumunta Flight dyan, bag. eto, may nagtatanong lang. Ano ba? Kasi nagtatanong. Ito, sabi, Sir, yung sa Cessna daw ba, at saka yung sa helicopter, parehas lang ba daw yung headset? Pareho lang, sir, pero yung plug iba. Yung plug ng helicopter is called the U174 plug. Isa lang yun, ganito lang. Palit lang. Pang Cessna, dalawa, dual. Tapos may pero may mga mga converters adapter, di ba? Yes, may mga converters naman kasi. If galing kang Gen Ab, bigla kang lilipat ng rotary, bili ka na lang ng converter. Binibenta din namin yun. Ito, may nagtatanong, sino daw pang mid ko? Sinong mid mo doon? Naging Dota yan Dota na to. Ayun, so yung sa flight bag, yan isa sa pinaka-importante. Diba? Yes. Saan mo ilalagay yung headset mo? Diba? Saan mo ilalagay yung checklist mo? Diba? Sa bag. Diba? Importante may bag yung ron kit mo pa. Diba? Gano'ng kalaki? Hindi naman yung advice. Diba? Depende yun sa'yo kung paano. Depende yan sa'yo. Oo. Kasi may mga scenarios din naman na compact lang yung iba naman is madalas talaga nagko-cross country. So, I think you need a bigger bag. Baka mamaya, biglang maroon ka doon. Diba? Saka sa atin kasi, fast-moving tayo kung gumalaw Sa aeroplano, hindi naman pwedeng babagal-bagal ka. So, pagka nag-tap time na, automatic na bato mo yung bag mo doon sa likod. So, kailangan mo yung matibay. Okay. Matibay na, tapos yung maganda rin, maraming pockets, di ba? Yes. May mga waterproof ba na bag? O meron din? Meron. We have meron din naman. May Go Flight na... Bagay, wag mo na
isipin kailangan mabasa, no? Kasi pag nabasa yun, alam mo na, nag-ditching ka. Huwag mo sa isipin, no? Isipin kung bakit. Kaya inisip ko Hindi, dati, hindi. alam mo, Mas malaking problema. nung PPL ako, Oo. bumili pa ako ng mga waterproof na jacket. Yung bag ko, Oo. laki-laki, ganyan kalaki. 50 liters. Oo. Hindi pala pwede lumipad ng umuulan. Nasira lang yung jacket ko eh. Nasira lang dito eh. Ilang taon na. Tapos yung bag Oo ko, nga naman. yung bag ko, ganyan, ang laki. Pero pwede ka, Napagalitan lang ako. ito naman yan. Ito Napagalitan naman lang yan. ako na Hindi ka FI ko, pwede, "Ba't ang laki-laki yung bag mo, wala kang mapaglagyan ng akin." sakop mo na isang buong space dun sa likod. Oo. 50 liters. Hindi, ito naman yan. Sabi mo nga, hindi pwede lumipad ng umulan, di ba? Siyempre, yung invisibility. And at the same time, ito naman, pagka-landing mo, siyempre, di ba, umuulan. So, iba pa rin yung safe yung gamit mo, pambaba mo ng, di ba, Oo. ng eroplano, papuntang hangar, di ba? JP, Pwede mo rin yun. Or, pwede ba daw off-plane sa Enchantress? sino ba gumagawa nun? Pwede yun, pag may hinahunt ka. Oo. Ayan. So, flight bag. Pero, yan, yung flight bag, marami bang options sa, ano yan, sa Harris? Yes, we have more than Dami 30 niyan. models. 30 plus models ng flight bag. Ayan. Iba't ibang Makikita nila yan. Teka, mamaya na. Okay, mamaya na. Excited tayo. Ito, nakita ko din yung mga ano rin. Ay, hindi. Ito kasi yan eh. Ako talaga, to be honest, syempre, hindi naman kasi, diba, nagpipiloto tayo. Bukod sa gusto natin matuto, syempre, iba pa rin yung pumaporma ka eh, di ba? Alam mo, syempre, binivisualize mo yung piloto. Ano ba piloto? Maganda tindig, di ba? Naka-shades. Oh, di ba? Babaero, ewan ko, hindi ako yun. Oh, ewan ko, tanong mo sila. So, si kumpadre, tanong mo si kumpadre. Tanong mo si kumpadre. O ngayon, ang sinasabi ko is, yung shades, di ba? Ano ba, di ba, may Anton, aviator shades? Kailangan ba Yes. polarized, ganyan, di ba? May mga ganun eh. Di ba? Dapat hindi polarized, di ba? Dapat hindi polarized. Yun nga. Anong ang kailangan? Non-polarized o polarized? Ayaw, Yan. tanong pala kay Captain, ba't ba yung sumasagot? Oh, hindi. non-polarized. Kasi ang Windows is already polarized. Plus, yung glare, pagka-polarize yung, yung shades mo. Yung glare, pag for example, naka G1000 ka, di mo makikita yun. Pag polarize yung gamit mo. Saka yung mga LED lights, di ba? Yes. So, meron tayo nun, yung shades ni Tom Cruise dun sa office. Baka gusto ni Sir Neil. Yun, bagay na Gusto lang bagay, pala eh. boss. Ito na pala ang live selling. Boss, yun na lang ano Okay natin, yun na. na lang pamasko. Ba't mo sinasabi? Ni, Ayan. mamaya mo sabihin yan. May silver, gold. Diba? Nadudulas ka, Bukod nadudulas din ka. sa Japorms na pang shades, diba? May mga flight jacket din. There are also, mga watches. So, daming watches doon sa office. Ano ba yung watch mo? So, Patingin niya yan. Ito? Ano ba yan? Oh, baka gusto ni Neil yan. Neil, So, this is gusto mo the ba yan? Garmin B2 AirX10. Yun. So, mainly, ito yung pag lumilipad ako, nakarely din ako dito somehow. So, barometric altitude, may GPS. So, dito na ako Quick glance, no? Yung quick Parang gusto glance ni mo, Neil di ba? yan. Parang gusto ni Neil yan. Alam mo kanina ko ginawa? Kay Neil, gusto mo kuha yan? Kuha ka sa amin. Kay Sir Ace. Kay Sir Ace. Umpisa na Yeah, shoutout kay Sir Ace. Kasi umuulan nun, nung flight namin mula Iba pabalik. Tapos syempre, medyo low visibility. Kauyan ba to? Kauyan? Kauyan, Sir Ace. Kauyan. Sir Ace, kauyan. Turn ka ng left ka ng konti pa. So, paano niya ito nalalaman? Medyo low visibility. So, yung napansin ko, nakarelo pala, nakaganto pala siya ng dami. So, medyo magandang bagay din siya for safety. Of course, pagka bumagsak yung aeroplano, mag-alert to dun sa sa safety pa din, di ba? Yes. Grabe. Tsaka para siyang, na-realize ko siya, para siyang, hindi mo naman talaga siya yung main mo, di ba? Napakaliit. Pero, bakit ba tayo nag-smartwatch? Kasi mga quick, di ba? Quick tingin ka ng oras, quick tingin ka ng, especially doon sa watch ko, makikita ko, nakakatulong yun, ha? Minsan pag tinitignan ko yung aeroplano, may compass ako, titignan ko sa paharap, landing neto runway 06 to. Pag ganon, gaganunin ko siya. Hindi, gaganon ko siya. Tapos yun, runway 24. Pag maganyan ka Puta, lalangin na. Ganyan din, seryoso. Yung mga ganon, yung mga quick glance mo ng notifications, di ba? Andyan eh. Dito ka natingin ng off-blocks saka on-blocks. Di ba? Ka magla-record ka. So, Ayun. dito din.
Ayos Marami din tayong pala, no? Magkano yung mga ganyan, sir? Bukas na natin malalaman. Basta meron yan. Baka may bumili pa ngayon ni Sir Reka, imbis na Oo. Naka-sale pat eh. Yan! Oo. Ang gusto natin. Mm. Pero hindi ba meron, hindi, minaalala ko, sir, dyan, yung last time kasi, yung fuel tester. Ako, promise, parang ano yun eh. For me, hindi siya masyadong, hindi nare-require. Pero laking bagay nun yung alam mo kung Yes. contaminated. Kasi isang factor yung kung bakit, diba? Pwede mamatay yung engine, diba? So, magandang meron ka. Sa ibang school, ayaw magbagat kasi ng school. Oo, So, sige, sa ibang school. schools na required talagang fuel tester. So, ASA, Fortis and Metal. So, magandang bagay din siya kasi parang siyang headset personal na gamit mo siya. So, yun Paano ba gumagana yung fuel tester na yan? Yung depende. nakita, yung iba yung kulay ba, ganyan? Yes. Tag dito yung sa ilalim ng tank, ano ba tawag dito? Parang sa fuel cap, sa ilalim. Pag tusok mo, di ba, makikita mo yung fuel. So, pag may lumutang dyan, it means it's contaminated. So, madalas, water. Diba? Tapos meron din naman tayong dipstick din doon na pressurized. So, hawakan mo yung dulo, tapos angat mo. Makikita mo kung gaano kadami yung fuel on board. So, maraming klase ng fuel sampler. May cup, Yun nga eh. may ditusok. Lahat naman yun. Meron tayo. So yun, sa school namin yan, sa Leia yan, lagi naman namin ginagawa yan. So, sobrang importante yan. Ngayon, di na natin tinatapon, sayang eh. Ngayon, kinokolekta na eh, which is tama naman, di ba? Pag wala namang contamination. Kasi hindi. Tsaka hindi. Wala nga contamination. At the same time, dinodouble check daw pala nila Pero yun. hindi yata nila pwede gamitin na yun. Hindi nga nila uli ginagamit. I mean, kumbaga, hindi nasasayang, which is, okay, kolektahin natin. Make sure natin nga, di ba? Alam ko sino din double check pa nila. Ayun nga, at the same time, yun nga, masama rin sa environment. Tsaka, sine-check pa rin yata nila. Sabi sa akin nung sir, hindi, sine-check pa rin namin sir kung talagang Ganun. Sa yung mekaniko, drain yan yung sa unahan, yung sa valve sa unahan. Dine-drain din nila yan eh. Sila din mismo, bukod sa atin. So, sa Harris din pala, guys, if you're looking for flight simulators, we do build them as well. So, yung mga ganito, nagbibenta din kami. So, if ayun, sige, ang dami pa natin feature natin yung simulator mo. Dami kasi hindi lang naman mga piloto, yung mga enthusiasts ng mga MSFS, 'di ba? Mga simmers, ano man tawag natin, simmers, 'di ba? Mga simmers. Mga simmers, madami na talaga. Isa nga, mas matak pa sila sa radio comms kumpara talaga sa mga legit na piloto kasi 'di ba? Tsaka na yun, di ba? Ayun, lang. Meron din, bukas nyo na malalaman, no? Hindi, yung for next year yun. Simulator? Oo. Next year. Yung ibang mga specific items, no, guys, meron kaming announcement later. So, antabayanan nyo lang until the end of this podcast. Ngayon, mabalik tayo sa Harris Aviation Solutions, Sir Reka, no? Within the next 5 to 10 years, meron bang, or ano ba yung plans for expansion ng Harris Aviation Solutions? May mga bagong branches ba tayo tinitignan or mga bagong line ng mga items na gusto nating mai-add dun sa already extensive na repertoire ng natin, ng lineup natin. So, to let you know, guys, meron na kaming branch sa Cebu. It's affiliated with Skylab Cebu. So, meron tayo doon. Meron din tayo sa Binalonan. It's what we call Haspi North. So, may 3 branch na tayo na affiliated with other companies din man. So, bukod doon, of course, we're trying to expand to cater the Asian market. 5 to 10 years from now, hopefully, the international market, hindi natin masabi. And when it comes to brand new items, yung mga laging bagong labas, lagi naman kami updated dun kasi the general aviation community, actually, the whole aviation community, laging may something new eh. Laging may bago when it comes to avionics. So, yung mga parts, bago to help pilots and to help mechanics na medyo mapagaan yung buhay. So, marami tayo niyan. Lagi naman tayong updated. Especially sa parts, sa mga avionics. Yan ang marami si Garmin. Sobrang daming bago ni Garmin. So, to adapt, we have to learn. Kumbaga, kailangan din namin mag-training.
So 5 to 10 years from now, hopefully, leading kami still in the Philippines, tapos leading na din kami sa Asian market or hopefully global. Hindi mo siguro masama mangarap, no? Oo, tama naman. Tama yun. Tama. Hopefully. Goal yan, goal. Oo, kasi wala kang goal, wala kang pupuntahan, di ba? Yes. Ayan. 5 to 10 years from now, most likely, ganun siguro. Yan. Pero yun congrats sa no, Advanced Aviation, no? Yes. Grabe, meron na, nakuha nyo na yung paper, almost 2 years, no? Awa ng Diyos, nakuha din kami. So, So yung sa Cebu and sa Binalonan, mga affiliates pero hindi talaga parang or under Harris Aviation Solutions din talaga to mga to. yung sa Binalonan, he's under Harris Aviation Solutions talaga, but he's just a representative. So, andun siya, nagbebenta siya to cater the Binalonan market or the North market. Tapos sa Cebu naman, meron kasi doon si shoutout kay Sir Ramon, siya yung may-ari ng Skylab. So, may simulator doon, tapos may coffee shop din. Tapos andun yung mga gamit namin. So, binebenta niya yung Harris Aviation doon. So, we have a deal with him na exclusive kami na nagbebenta sa kanya sa Cebu to cater the Cebu market. And malaki ang Cebu market. There's Indiahan na. Yung parang elite ng Cebu. Ng Cebu. Yes. So, yun. Affiliate somehow. So, yung kay Skylab, may deal lang kami. And kay Harris Binalonan, sa amin talaga siya. So, ano siya, representative namin doon. Yan. So, yun, no? Doon, announce ba natin? Sir, siguro before dyan, Sir Reka, invite mo sila to come and check out Aviation Solutions sa Parañaque. Saan ba ito located? Yan, paano ba ma-access yan, no? Yes. So, we are located at 8219 Permark Building sa Sukat. Malapit kami sa patch sa McDonald's Fortunata. So, very accessible. So, yun. I invite you guys to come over. Kasi sa akin kasi medyo pareho kami ng mindset ni The Flight Club na pumunta kahit hindi ka bumili, magtanong ka, kung may alam ako, bigay ko sa'yo. Kwentuhan tayo, diba? Hindi naman kailangan lagi kayo mag-inquire, may kailangan kayo, diba? I mean, kailangan magbe-benefit ba kami? Hindi, diba? Minsan yung pagtatanong nyo, kami nagbe-benefit dun yung pag-explain namin, diba? Oo. Nare-review kami, diba? May bumisita din. Kasi may mga ganong scenarios na nangyari sa amin na may estudyante nakatambay, nagtatanong sa akin, may biglang pumasok na taga-airline, tapos nagtitingin-tingin. Yung nagtatanong yung estudyante, yung taga-airline yung sumagot. So, nagkakwentuhan kami ng almost 30 minutes. So, yun, I-invite you guys to come over. Kung may bibiling kayo, ayun! Maganda yung tanong. Maganda yung tanong niya. Okay lang din naman, bakit ito? Maganda yung tanong ni Miriam Ramos. Ano? Cap Jan, do you give discount sa mga aspiring pilot? Ang ganda. Yan. Ang ganda ng tanong. Sabi? Sabi Cap Jan, do you give discount sa mga aspiring pilot? Yun na nga. That's all lang. So, actually, personally, we do give discounts naman, lalo na sa mga bulk orders. Hindi kami madamot sa discounts as long as we can help those people na gusto talaga matuto. Oh, why not? Of course. Kung ayaw nila mag-bulk order. Sige. Kung for example, sa leading edge, may ganyan nangyari sa amin na parang 10 sila na bumili ng headset sabay-sabay. So, isang batch yun So, binigyan namin ng discount. May mga ganun naman scenario So, pumupunta doon, tapos yung item is medyo hindi gumagalaw. So, somehow, binibigay din namin ng discounts. And, of course, we have discounts depende sa season. So, ngayon, Christmas season, dadami yung pang gifts natin sa mga loved ones natin. So, sa mga girlfriend nitong mga The Flight Club, punta tayo sa Harris. Yan. Bilan nyo na. Ang problema, wala ako noon. Pero maghahanap ako noon para may magbili. Tama. Okay. Yung isang way. Ito yung isang way. Hindi nila kailangan pumunta. Di ba? Yan. Hindi nila kailangan pumunta. Kami na pupunta. Ayan na, i-announce mo na. Announce mo na, JP. Hindi na, ikaw na doon. Announce mo na. So, bukas, magkakaroon kami ng live selling. Di ba? Yan. First yan, ha? First yan. Oo. Yes. So, yung The Flight Club pupunta sa Harris Aviation. Ngayon, i-live namin yung mga products nila and may discount. Di ba, Sir Jan? May discount tayo dyan, di ba? Of course.
So, So, every week yeah. yan, hanggang Pasko, tingnan natin. Kung tuloy-tuloy, di ba? Kasi Kasi hindi alam naman namin kasi, 'di ba? Pagka ito lalo na holiday season, sobrang traffic, 'di ba? Hindi naman natin tatanggalin yung realidad na mahirap din syempre, 'di ba? Pumunta kunyari from ganito ka. Ang gagawin namin dahil traffic, naintindihan namin kayo, dadali namin sa inyo. Kami na magla-live, kami na magde-demo para makita nyo, 'di ba? Yes. ma-feed check natin, ma-feed check. Pakisabi lang mine, no? Mine. Mine. May steel ba doon? May steel Ay ba lang doon? po. Ganyan ang tips bukas. Pwede, may steel. Oo. Pwede ba yung steel? Paano ba yung steel? Hindi, syempre, may ano yan. Pagka mine mo, syempre, dapat nag-send ka na, di ba? So, Send ka na ng pera. Pambayad. oo. Hindi naman, kontak ka agad, syempre. Contact. Para then kapag pagka wala, di pwede mo sabihin pa steel, di ba? Steel, ganyan. Ganyan, Ano yun? sabi ng steel. Paano Baka si JP yung i-mine. Ayun naman, hirap. So, yun. At kasi marami nagtatanong actually, sorry guys, sa iba na minsan hindi ko napapansin na nagpapasend ng pictures or videos ng items. This time, sila Sir Don and Sir JP na yung bahawa. And also, ayun nga, if ever naman, nandun naman si Cap John, syempre, bago lang din kami dito, di ba? Oo, ito try namin aralin din, di ba? Bago lang din kami dito. At least, papakita namin sa inyo yung mga shirts, yung mga bags, yung mga features niya, kung ilang pockets to, 'di ba? Kung gaano kalaki, at least makikita nyo in person, 'di ba? Hindi naman in person, pero at least makikita nyo na hawak namin, 'di ba? Mag-gauge nyo, okay, ganito kasing laki ako. Sabihin ko 5'11 ako, ganito siya kalaki, 'di ba? At least nabe-visualize nyo versus lang doon sa picture eh. Kasi picture, maganda 'yan, 'di ba? Pero minsan kasi yung mga buyers kayo, na, 'di ba? Na kunyari patingin kung gaano kayan kalaki pag sinuot. Oo, 'di ba? Ito na, di susuot na namin, lalagyan na natin ng headset, 'di ba? And at the same time, kung may mga questions kayo, kunyari, for example, yun, tatry namin aralin, 'di ba? Yung mga watches, siyempre, yung features niya, hindi namin alam pa. Pero as much as possible, try din namin research, pero at least makikita nyo doon yung gaano na rin siyang kalaki, 'di ba? Kung suot ko siya, 'di ba? Kami na magdadala sa inyo. At the same time, mas mura pa to, no? Sir, tama ba? Mas mura to kaysa sa Shopee. And No? Lazada. And Lazada. So, pagkamay nyo, kung gusto nyo, palalamog natin dire-diretso eh. yan, pwede na agad, 'di ba? Kahit Wala na, hindi na. Okay lang ba ito? Oo. Bayad muna. Oo naman, syempre. Lala mo muna bago bayad. Masyado naman yung para sa Pasko. Dinemo na namin, binigay pa, no? Sobra naman na doon, no? Sobra naman na kayo nun, no? Equipments lang po, pwede i-mine. Ay, hindi nila pwede. Pwede, no? Nanood sila, tapos napadalan sila, di ba, no? Pwede, no? Oo. Hindi, tsaka, Lucky alam mo yung sharer, minsan, di ba? yung mga ganun, lucky sharer. Hindi kasi alam mo naman kailangan mo, ikaw rin as a person, ito may pagkatamad ka rin eh, di ba? So ito, kami na, sabi mo lang kailangan mo ng cup, kailangan mo na itong, yan, sa mga aspiring students, di ba? Makikita nyo kung ano yung mga headset or sa mga kaka-enroll lang, di ba? Bago nyo mabili or at least na demo namin. Tanong lang kayo doon, wala namang problema. Sir, patingin po ng magkano po yan. Yan, papakita natin, di ba? So, yan. Bago lalamove kasi. Ay, syempre naman, oo. Live lugihan lang mangyayari dyan, imbis na live selling. Buy now. Baka magbiro. baka maging buy now, pay never yun eh. Huwag sila magbibiro kasi meron. Magbibiro sila. Wala, kasi meron. Okay, magbibiro ng wala. Baka ibigay namin, no? Kasi yung Teka, windshield. new comment. Kasi yung windshield. Yun. Sabi ni Ma'am Miriam Ramos, equipments lang po pwedeng i-mine. Tama yun. Baka i-mine nyo na i-mine si Don. Ako. Ako, yari tayo. Yari tayo. Aray ko. Aray ko. Ayan. So, anong oras tayo magla-live bukas? So, abangan nyo mga 6 to 7. Saan ba natin? Sige, i-announce naman natin, no? Possible sa TikTok, possible din sa pero Facebook. Pero doon na kami bukas ng tanghali. Sa lahat. Kung gusto nilang dumaan, pwede Gusto nyo kami, wow, may meet and greet. De, joke lang. May meet and Tayo greet. pa pinuntahan, hindi yung Aris. Kung gusto niya rin magbenta at kailangan namin ng kasama, pumunta na rin kayo doon. Samahan niyo na kami magbenta. Bibigyan na lang namin kayo. Yun, tomorrow, abangan nyo yun. Kasi ang daming exciting yun. Kasi hindi, seryoso tayo ang unang gagawa nun. Diba? Tayo ang unang magla-live sell. So, sa lahat bakit kaya tayo unang gagawa nun? Hindi ko. Tayo yung walang hiya eh.
Tayo walang ginagawa eh. Kaya tayo yung gagawa nun. Testing lang. Hindi, pero exciting yun di ba? Yung ganda ng idea na tayo na yung pakita natin sa kanila. Di ba? Na, Minsan, live din ng The Flight Club namin i-announce yung may isang lucky winner kami ng napakagandang flight bag. This week. yun! Oy! Nako! Ngayon lang namin nalaman yan Ay, so gagawin natin sa pubbat natin doon para maengganyo. Kailan yun? That's worth around 8 to 10,000 yan. So, Wow! Pwede ba kami? Wow! Kasali mo kami dyan. Kasali mo Christmas kami yun. dyan. Christmas giveaway. So ganito, kayo na lang guys sa mag-live, kami na lang manonood, baka kami manalo Balik na lang. Nanood kami sa Mas inyo. lamang- Nanood kami sa inyo. Kayo na mag-live, kami na manonood. Palit na lang, no? 8 to 10? Seryoso ba? Uy, grabe, exciting Parang yan. Oy, yan yung guys, gusto kong 8 to kulay 10,000 green yan, flight Yung ba bag. yung kulay green na Kahit gusto hindi ko? ka piloto, di ba? Manood ka lang, pwede ka magkaroon ng bag. Di Meron pa ba? ba noon, Sir Jan? Yung kulay green na Boeing. ba Hindi, yun? maganda Boeing? yun. Yung Boeing. Ayun kay Mamina. Oo, Yung yung ginawa ni binili Mamina. Mm-hmm. Ang ganda, no? Ang ganda, no? Parang Ang ganda, no? gano'n. Pero ang ipapamigay natin ngayon is Cessna. Ay, Yan! Cessna. Cessna na laruan. Cessna na ano? Ganda ng bag na yun, yung tinitig na Lina. Ikaw na mag-isip Oo, ng yun B1, nga, yung rotate, green, gaganon mo na lang, oh. B1, rotate. Di sa ating Hindi niya TFC, Christmas wala giveaway lang. naman na. Teka lang, kailan Binili ba natin ni Ina? Binili ibibigay naman yan? ni Ina, no? Binili ni Mamina. Pinareceive Mm. niya sa akin 5 months. 5 months? Mm. 5 months siyang hinawakan. 5 months talaga yun. Siyempre, thankful din ako. Hindi, ganun ka, si Sir Jan Rega, tsaka Oo. yung Haris. Ipa-reserve mo hanggat gusto mo. Diba? Reserve mo hanggat gusto mo. Patunayan na Bayaran mo na din. Oo. Bayaran mo na din. Bayaran mo na rin kung hanggat gusto mo. Oo. Na limited. So, yun. Yeah. Message lang kayo, wala akong problema. Ngayon, message lang kayo sa Harry, sa amin. Yan, nandito naman kami, di ba? So, marami na kayong pwede message. Kung nakita nyo dito sa The Flight Club, edi message nyo kami. Nakita nyo kay Harris, message nyo si Harris. Kasi, ang goal naman natin dito is, di ba, maging aware lahat na merong gantong equipments na for your safety din, di ba? Lahat naman yan ng equipments, kung mapapansin nyo, for safety yan. Di ba? Yung bag nyo, for safety na equipments nyo. Di ba? Yung equipments nyo, yung headset nyo, for safety yan. Para aware kayo sa situational Yung awareness nyo, shades. di ba? O, yun, Sa bagay, ng yung shades? ice, no? Ng Oh, ice. safety rin yan. Kapag, Nice. di ba, pag PPL ka lang naman, hindi ka nag-shades kasi saka nakatingin. Di ba, BFR, makikita nasa equipments, oh. Naka-fixate doon sa attitude indicator, ikaw, no? Jeeps, Kung tumataas, hanggang bumababa. Ikaw hanggang float sa main jetsam, naka-shades ka eh. Sino? Ikaw. Hindi, kasi ako, meron talaga akong problema sa mata. Hindi, yan na. Okay na yan. No, seryoso, safety rin yun. Safety rin yun. Hindi niya alam na tinitignan ko siya. Oh, safety rin, oh, di ba? Tama. Safety din. Ang nagturo sa akin yan, si kumpadre. Oo. So, yun. Abangan nyo yun, guys, by tomorrow. Ayan. Ano ba mga bago nating announcement? Ayun, naghahanap kami, no? Video editor. Yes, Tama ba? Yes. Pero magpo-post kami, naghahanap kami ng video editor, no? To be part of the Flight Club, di ba? Family. So, if meron kang talent, no? Sa pag-edit, yan, pwede kayo mag-send ng message sa amin. So, kung kayo yung mga nanonood, baka may kilala kayo, di ba? Kailangan na namin, ang dami na namin backlogs din sa sa pag-edit. Tsaka marami tayong gagawing project na mas matindi. 'Di ba? Abangan niyo 'yan. Kasi yung boss namin, ayan na yung boss namin, oh. Busy sa office yun. Diyan kayo magsasubmit, HR yan, panel. Diyan kayo magsasubmit. Diyan yung interview sa opisina niya. Yan ang mag-interview diyan. Oo. Sa Japan yan, sa Japan. Bibigyan namin kayo ng pamasahe pa Japan. Para ma-interview lang. Bukas, everyone, stay tuned sa The Flight Club. May live selling na mangyayari. Maraming katakot-takot na Biglang discounts. tinapos. Bigla. Sige. Ayan. Oo, sige na, Neil. Tapusin mo na. Sige. Go, Neil. Nawala ba tayo? Ay, okay na. Yan. Andito pa naman nata no? Okay, sige. Nawala kasi yung screen ko eh. And, ayun, sige. I'll go guys, kayo. Subscribe and add bago tayo mag-wrap up. Sir Jan, Reka.
Wala naman. Ako, okay na ako. So, if ever basta kung gusto yung bumisit, visit lang kayo. And sa mga gusto magpa-service ng PTEs nila and reprogramming, message nila sa Advanced Aviation. So, yun lang naman. Yun. Okay. Kung gusto nila bumili ng aeroplano, pwede rin, di ba? Pwede din. May binibenta Aeroplano. ng aeroplano, di ba? Hey, actually, sorry guys. Ano pala, Yun. nakalimutan ko. If you're looking for OJTs ng avionics, kay Advanced Aviation, pwede kayo mag-OJT. Yun. Doon, OJT. Anong oras tayo pwede bukas? Sa Harry? Mga ano siguro, mga 7 or 8. Maganda, medyo gabi-gabi na kasi yung tao. Nakauwi na. Nakauwi na yung tao. Plano nga namin tumambay kahit tumambay. O madami Oo, kayo bakit ginagawa. hindi? Oo. Wala okay. naman. Anong oras? Punta lang kayo, may mga problema. Anong oras? Mga 1, 2, ganyan. Tingnan natin, 12, 1, 2. Diyan naman si Cap. Yes, Cap dyan eh. O, si Neil. Sunod ka, Neil, ha? Sige, may hanggang 9 lang ako. Pero message tayo. Oo, sige. O, yun. So, guys, abangan nyo bukas na live selling. Marami tayong papakita doon na mga items na, meron pala nito sa Pilipinas, diba? Usually, nakikita lang natin yan eh. T-shirt. Ayan, yung The Flight Club. Papagawa na Ayan, sobrang solid yan. So, magre-release din kami ulit yan, pre-order, no? Tingnan natin ulit. Pero, May bago rin shirt. Yan. Hindi pa na-print. Oo. So, si Neil. Neil, ikaw, may ano ka ba? May pahabol ka ba? Wala naman na. Okay na. So, Okay. Okay. Yung long sleeves mo, Neil, i-live sell kaya natin yan. Wag mo na laban. Yung mga damit, mag-live selling na tayo. Permado na, no? Permado na ni Cap Neil. Ayun, thank you everyone for tuning into the Flight Club. At ayun nga, bukas, stay tuned sa ating live selling. Maraming katakot-takot na discounts ang makukuha natin bukas. Okay. And thank you, Cap John. Salamat sa pagpapa-unlock sa aming podcast. Gusto nyo ng mura. Doon yung makikita. Bukas. Doon yung makikita. Gusto nyo na mura? Sige. Doon yung makikita. Ano na? Okay, so guys, Okay. thank you. Bye. Bye. Bye.